Konnichiwa, buddies! This is Chris Sniper. Nandito tayo ngayon sa Todela, Misamis Occidental. So, nandito na tayo sa Osamis, no? Osamis area. So, ang area na ito ay very rich in history. Tinampuhan ng mga Japanese during World War II. Then, kung mapansin nyo, naka-slope type tong terrain. Then, may creek dyan sa kanan namin. Okay. So, ibig sabihin, talagang maka-stay dito ang mga Japanese for a long time kasi may tubig. Importante yung tubig. Kasi pag walang tubig, mamamatay yung tao. Kahit mga animals na mamamatay pag walang tubig. So, kailangan ng tubig talaga. Water is life. Kaya, kung tingnan nyo sa compass, north, water element yan. 0 degrees, then counterclockwise, 360 degrees. Water element yan. Kailangan talaga ng tubig sa isang site, sa isang area. Kung mapansin nyo, ang area pag walang creek, walang waterfalls, walang river, may balon yan. Ginawa ang mga Japanese para source ng tubig nila. Anyway, ang area na to is matagal nang gusto magparimap, no? Pero salamat kami. Naschedulean ni Black Phantom ang tropa natin dito, ang team leader natin si Brother Giovanni Bansay. Okay, saka ni airpass niya si Kuya Leon Bansay. Okay, then before that, shout out muna kay Mami Sniper at saka Baby Sniper dyan sa bahay. Ingat kayo palagi. I love you both. Ingat kayo dyan. Okay, then shout out kay Bro Israel. Salamat bro sa pag-negotiate sa amin. Brother Israel, matagal ko ng friend sa FB. Ang problema, wala ngayon. Kasi may importante din na transaksyon. Shout out Team Altar Boys. San Fernando Municipal Police Station, Saludo. Petit IB, Alpha Cambate, Bro Romel, Bansay, Saludo. Okay, Bansay, okay. Then shout out pala kay Trail Master. Okay, kumusta dyan? Then si Kuya Leon, may shout out, special shout out. Okay. Shout out ni Julius Sato, my friend. Okay. Isa sa mentor ko yan. Black Tiger, driver namin. Salamat, Black Tiger. Andun sa taas. Si Brother Julius, yung isa sa mentor ko sa remapping. No? Yung shout out kay Parinjan D. Nakara. Saka special mentor ko din sa mga sikreto na nadikoodin. Okay? So yun lang buddies. Then ang team na to, tingnan nyo, mga gwapo lahat. Team Abaka. Team Abaka. Bansay! Team Abaka! Bansay! Bansay! Okay? So ngayon, mayroon na kaming na-trace dito na ilang dig site yun? Anim na dig site dito sa area. Almost one Initial lang. Initial pa lang. Kasi mag-move pa kami. Marami pa kami Mamaya. map. Okay. So, ipapakita lang namin ang isang test dig namin para masasabi nyo talaga na ang ginagawa namin ay tulong para sa mga explorer. No? Hindi tayo scammer, hindi tayo namimira sa mga tao kasi maraming nagsabi na namimira lang yan sila. Pambira. Tayo pa nga tumutulong, namimira na. sino diyang inutangan namin? Wala. Okay, so ginagawa namin tong vlogging na to para makatulong sa kapwa natin. Ibig sabihin, sa lahat ng mga riniremap namin, talagang nag-request sila. Andito, buhay pa to si Black Phantom. Matagal pa to, sigok. Okay, talagang niremap namin, yung nagpa-remap ay talagang gusto nila na ma-visit ang ilang area. Ba? Okay. Tulad ni Brother Israel, no? Matagal na. Saka marami silang decide ni Kuya na positive. Okay? Hindi pa lang na puruhan. Naabot. Hindi pa lang naabot. Okay? Then kay Otol Julius Sato, napunta ka na pala dito sa Osamis. Kumusta dyan, Tol? Okay. Nandito kami ngayon, nagsama ni Kuya. Saka sa team leader natin, anak niya, si Brother Giovanni. Okay? So once again, Salamat. Bansay at salamat Team Abaka. Bansay! Okay, direct na tayo sa dig site natin. Ito mas maganda buddies kasi ito yung pasalamat ako sa mga subscribers natin saka mga viewers.
Saka yung mga viewers, mag-subscribe na din kayo, no? Para parami ng parami. Kasi nag-upload kami, halos every week may upload kami na video. Okay? Para makatulong sa mga gustong makakita ng actual remapping saka actual trenching. So itong ginawa namin, actual trenching talaga to. Dinipapakita namin ngayon ang dig site kung anong mga nakuha. Wala pang item, siyempre. Hukayin pa yun eh. No? Kasi preferred site Before to. that, papakita din namin ang mga gamit namin. Hindi kami gumagamit ng anything. Ito lang palagi. Japanese one saka aurameter. Kay Tol Kimso Takida, din shout out kay Tol Kimso, then kay paring Chester Salinas. Okay. Diretso na tayo. Napakaganda ng mga marker dito, buddies. Kung titingnan lang natin, kung nandito kayo sa actual, talagang mamamangha kayo. Okay? So, primary marker natin, ang base point natin ay heart na pinatong doon. Yan. Pakiano, black box. Kung tingnan natin dyan sa view dito sa south side, heart yan. Ipinapatong sa big boulder din. So, ibig sabihin, hindi siya ma-slide. Kahit naka 45 degrees slope ito, hindi siya ma-slide basta-basta. So, diretso na tayo sa dig site natin. So, ano ang binabasihan natin dito? Unang-una, ito yung primary marker niya. So, ito muna ko sa ukay. Okay. Tingnan natin to. Ito, Japan bro. Kita nyo. May letter C inverted yan. Then, may letter T. Yan o. Diba? Letter T yan. Ibig sabihin na yung downward. Saan ka pa downward? Dito. May sagiro code to eh. Hindi nyo na napansin. Ito siya o. Ito ang tinatawag natin na code 5. Hindi ka nalalayo dyan. Kaya nga may wall yan eh. Boundary. Ibig sabihin yan, boundary. Ang sagiro nito, walang ukit na slash sa taas. Pero ito na siya. Ito, may dot. Ibig sabihin yan, sagiro code. Hindi ko na sinabi. Diba? Slash to, diba? Yan o. Dot. Ibig sabihin yan, downward. Salamat pa rin dyan din sa insight. Kasi old stroke to eh. Ang ginagamit ng Japanese lagi. Kasi yung mga N1, N2, N3, N4, N5, modern na yan. Ang old stroke, kahit nga yung ibang mga bagong hapon, mahirapan sila pag reading ng mga old stroke kanji. Ito old stroke to siya. Sabi ng isang mentor ko, si paring IGD, ito siya. Downward to. Yan o. Diba? Ang kinis yan eh. No? Pero mapansin mo yan eh. Diba? Ito ang tinatawag natin sa sagiro. Eh? Secret. Okay. Ito siya, code 5. Ang kantuhan. Pero may ginagawa siyang passage yan. Oh. Kaya pinalinis ko to. Kasi pointer ko siya. May daanan yan. Yan. Babangga yan dito. Sa kabila. Okay. So nakita nyo. So ang sikreto, ang reading nito, ang benchmarker natin ay Sagiro code. No, pero makonsider na siya na sub-mother code kasi ang mother code natin dun, yun, yung heart na yan. Yung tinatawag natin na west position. Yun ang west side, dito ang east. Ibig sabihin, yan o, 270 degrees. Papunta ka dun. East side, dito, sisikat ang araw. Ba? Dito ang araw. Okay. Yan siya. Sa west side, tingnan natin. Diba? Nagsunod-sunod yung bato dyan. Travel side. Okay? Actually, may tunnel layout sa dito. Pero focus na tayo dito. Kasi hahaba itong ano natin eh. Vlog pag tirahin pa natin lahat. Okay na? Nakuha natin yung sagiro. Tingnan nyo. You know, cutting yun. May sukat to na mitrosan. Ay, dito. Makita. Sokda paliw. Ubos. Tas. 7. Yan o. 7. Sarado. Okay? May sukat siya na 7. Ito. So, ibig sabihin, cutted talaga siya. Okay? Then, may dot ka. Okay. So, direct dito sa down niya. Itong passage niya. Yan. Asya, dalawang daliri. Dalo. Yan. Pag pupunta ka doon, kukumpas tayo sa passage niya. Babangga ka ng lock point. Yung tinatawag na yung nakalock. So, ibig sabihin, base point lang yan papunta dito. Titira yan ng 300 degrees. Yan, nabato niyan.
Ayan o, kita lang. So back azimuth niya is 130 degrees. No, 120 degrees. Natitira ng niyog. Sabihin nyo, ginawang marker natin yun. I-explain ko yan mamaya. Okay. Dito naman, ang 45 degrees natin ay ang dig site na. Yan o. Ang 2 to 5 degrees natin, tatakbo dun sa tunnel. May tunnel dyan sa taas. Okay? Dito naman sa kabila, klaruhin natin. 30 degrees. 210 degrees. Azimuth, back azimuth, 30 degrees. Tatamaan mo yung metal element. Yan o. Pakituro bro. Ayan. Iyan, gano'n mo. Tarang! Di ba? Metal element yan. Ang bato na, may korte. Okay. So yan, lock point din yan dyan. May lock point dyan. May lock point dito. Okay. Sa likod ko, creek. Yan. May malaking bato doon. Saka may quick deposit dyan eh. Sa likod. Pakita ko muna lang intersign na. Bandahan. Kakaibang bato to, buddy. Yan. Tingnan nyo. Itong bato na to, pinumpasan natin kanina, no? Mayroon siyang intersign yan. Yan, maliit. Ibig sabihin yan, shoe. Enter. So saan kayo enter? Papasok ka dun. Okay. Dubli pa ngayon. Tingnan nyo. Okay. So pag dito ako, pwede ko siyang sandalan. Ano? So pwede ko makita yan pag maghukay dyan. Ganyan, mga sikreto yan. No? Okay. So pag susukatin naman natin dito. Sukat ako bro. Okay. Yan siya. Oh. So tatakbo siya dyan 120 degrees. 20 lang yan. 12 piece. Ilak mo sa 12. 12. Kanto na. Kanto. Kakanto ka dyan. Okay, dyan. Dyan ang 12. So yan ang dead end yan. May bato dyan sa gilid. Oh. Ilak mo sa bato. Yan. 12 yan. Sakto. Sakto na. Okay. So dahan-dahan bato. Bago na hukay ito buddies. Kasi pinapakita namin hukay na eh. Mayroong bato dito na nag-square type. Diba kanina bro? Sinabi ko sa inyo, nag-square type siya. Itong bato na to, fix ito. May passage yan, yan dyan. Hindi namin nilinis. Pero may small deposit marker yan. Yan o. Ba? Point. Itong isa. Isang bato. Ito yung isang bato. Ang isa, dito no? Dito, saka may bato dito. So, nag-square type siya. In align with this sa Giro code. Kung anong posisyoning nito, ganun din ang posisyon ng bato. So, pwede sa square type, pwede din diamond type. So, ibig sabihin, nakakulong ang deposito. So, hindi ka nalalabas. So, yun ang explanation dyan. Pag titingin ka, nakalak na doon, nakalak doon. No? So, ibig sabihin, pag naka 2 o'clock ako, saka naka 10 o'clock, may mga boulder locks sa clock, sa clock compass. No? Pag titingin ako dyan, lock. So, dito na. I-connect natin yan dyan. 1. Sukatin natin yan. Pilang sukat natin dito? 12. Saka dito, 12. Okay lang, sukat na yun. Okay. Pupunta siya dito. Dito talaga siya tatama. So, ibig sabihin, dito ang pointing niya. So, lock point yan. Straight natin yan. North-south alignment siya. Naka-norte dito. Medyo parang likod ng pagong. May fire element yan. Hikapin mo bro. Sa taas ng sea, may fire yan. Yan. Dito, baba. Fire. Ana ba siya oh? Kana. Ganito. Ayan. Ibabaw ba? Ibabaw. Pero, Kana. Fire element yan. Norte. Yan. Parang likod ng pagong dyan, south. Okay. Pagkuha na natin ang bearing, tatama yan dito. Dito mismo sa center. Okay? Iba to eh. Iba ang layout dito. Naka-triple compass. Okay? So, ibig sabihin, ang wall na to is sa Giro. No? Maklaro lang tayo. Ito yung pinaka-bida natin na market. Yan, oh. Kahit hindi siya, pero maklaro to siya. Downward. Ibig sabihin, lock siya na pader.
So wag ka na lalabas, dito na tayo. Okay. Ang nangyari ba ito? Pag trenching natin, so kumuha muna tayo ng 4x4 kasi may bato dito eh. Kapag kunin natin ng 5, makukuha to siya eh. So kasi trenching pa lang, maliit lang muna tinitira natin. So ito, susukatin siya muna natin. Dito sa kaliwa. Sarado 2 feet, diba? 2 feet sarado, standard siya. Ito 7. Itong 7 na to, nagpahiwatig na something special pa ilalim ito mamaya. Explain ko yung maya. Okay? So pag hukay na bodies, ito nangyari. Sa 1 foot pa lang, kasi kung tingnan natin, eroded portion na to eh. Kasi almost 45 degrees nakaslope siya. So ibig sabihin, nawas out ang ibang lupa. So sa 1 foot pa lang, marami na tayong nakuha. Mamaya ko lang ipakita. Then, mga 2 feet na under. Ito, 2 feet siya, no? May lock dito na bato. Saka ito siya, tingnan nyo, may metal element to, yan o. Yan, kita nyo to, ito, metal yan. Parang letter C, metal element yan. Nakataob to. Ang formation nito yan dito, naka V-type, yan. Or Southman standing. Pwede ko siya matayuan, nakaharap ko yung Sagiro. Ibig sabihin, Southman standing. I am facing the Sagiro code, then the same time, sa gitna niya, or naka inside middle center, nandyan ang item. So pag tatayo ako dito sa Southman standing or Ningen, no? Sa secret decoding niya kay parin dyan di. Ningen ang tawag niyan. Ang formation nito naka fire element. Pagano no, di ba? Okay, sa south. Yan, para makita niyo talaga ang rotation nito, ito. Dito ang Ningen, Southman standing. So dito ako tatayo, makikita ko yung norte, Sagiro siya. Lock. Ba, 0-0. So dito, kung itataob natin balik ang bato dyan, dito natin makita ang Ningen. Okay? Then may passage siya patungo sa item. So ibig sabihin, dyan lang talaga ang item sa naka o sa center, inside. Or nasintro siya ng dalawang marker. Sagiro code, then Ningen. So nasa gitna. Ganda nun ah. Okay? Matindi yun. Okay, andyan oh. Kitang-kita natin buddies. Oh. Kailangan naman maglagay nito ang Pinoy. Japanese nagtumitiran yan, no? Saan siya patungo? Yan. Diyan. Kompas. Ulit, babangga ka sa lock. Yan. Titira na siya ng 135 degrees. 315 degrees dito. Yan ang pointer niya. So, item talaga. Ngayon, papakita muna namin direction before ang mga marker ha. Kasi trailing yung marker eh. Gamitin natin ang Japanese wand. Aliw ko po. Thank you. Ito yung may staka yan. Istikrahan namin. Diyan ang item. Kasi may nakalak na bato dito. Ito ha, may nakalak siya. Nakalak dyan ang item. Ganito paggamit buddies ha. Hindi, si kuya ang paditikin ko. Shout out na pod. Shout out. Julius. Si kuya, yan may staka. Marunong siya maggamit ng Japan. Kanto-kanto, etc. Okay. Diba? Diyan sa ikot sa kanto-kanto din sa sentro. Okay? So, yan ang item. Salamat kuya. Diyan ang item natin. So, ibig sabihin, ang given na to, pwede din siya nating daanin, pwede siya nating kukunin, tibagin ang bato na to. Pwede din natin na dito lang ang dig site natin, sagasagaan natin gilid ng item, dito tayo mabukay. So, dalawang choice yan. Kasi pag dito tayo dadaan, talagang kukunin to. Pag dito naman tayo dadaan, yan mong sikreto ha, given kasi to eh, dalawa siya. Okay? 2 feet. So, pwede na itong daanin dito, pero makukuha din natin ang kanto ng item. So, hindi pa rin tayo malihis, kasi sinasagasaan. Okay? Pangalawa, gagamit tayo ng aurameter. Ito siya buddies. Ito, nakukuha pa to sa tunnel sa Davao. Ointment ng mga Hapon. Cover ng ointment. Nakakansi yan. Ito yung aurameter ha. May mask pa. Nalipinsa.
Okay, ganito siya buddies. So may load na to eh. May gold na to dito oh. Yan. Ganito paggamit ang aura. So diyan na check natin ng ano ng kuan. So paggamit ang aura ganito. Giliran muna natin yan. Dito tayo sa medyo sa lapit sa sagero. Tatakbo yan doon pakaliwa, di ba? Kita nyo? Yan, pakaliwa siya. Dito naman tayo. Sagasaan natin tong ano dito sa gilid ng bato. Papunta naman siya doon. Yan. So pag hindi mo masintro, tatagtad yan. Pag makuha mo siding yan, tatagtarin niya yan, yan oh. Side na yan, no? Yeah, okay. Dito naman sa siding niya, yun pa rin. Okay. Pag magitnaan mo buddies, gano'n siya. Tatagtad yan, saka iikot. Yan. Okay? Iikot yan. Mura siyang mabuang ba? Kasi full ionization ng gold yan. Yan, tatagtad siya. Okay? So pag mo-purchase kayo kay Otol Kimso Takida. Maraming sikreto 'to eh. Dapat ano after remapping, magamit mo pang checking na ano, item, ano? Small deposit ng marker to. Okay. So dito tayo sa vertical position. Ganon, no? Tanawa. No, papunta siya doon. Yan, di ba? Magigilid ka, wala pa rin detection sa gilid. Papasok pa rin siya. Yan. Pagpasok mo sa loob, yan na. Iikot na yan. Yan. So yan ang aurameter, no? Kahit clockwise or counterclockwise yan, basta sa sentro mo, yan, no? Parang mababaliw siya sa ikot niya. Yan. Ha? Okay, yan ang aurameter. Okay. So yan, checking niya. Ayan. So nasa sentro tayo. Okay? So yan ang ano, feature niya. Di siya to carry lang eh. Ang ganda ng sisilyan, no? Pasok natin dito yan. Para safety. Yan. So ang mga gadget na to, buddies ha, hindi kami nagpo-promote ng gadget eh. Kung gusto mo purchase, makatulong to pang checking na dimension, then pan centering after remapping. Makasama ng hapon eh, walang gamit na detector rin. Metrosan sa kompas lang. Okay? Makita nyo naman ebidensya. Okay? Yan o. Daanan. Patungo sa item. 00 siya, no? Nakalock. Naka-ningen dito. Naka-sagiro code naman dito. May letter C pa siya, oh. No? May letter T pa. Under ang meaning yan, oh. Letter T, mataas na dito. Under. Saan siya under? Dito, slope, oh. Yan. Code 5. Dito na naman. Ito yung boundary niya. So, yan, sa pole. Ha? Bansay! Bansay! Okay. Ngayon, ang mga HTML ipakita namin. Yan na. So, kukunin natin to. Hukay natin ang Team Abaca. Depende ngayon kung anong mahukay nila kung ipapatuloy to kasi marami pa kaming titingnan. So basta ganito, direct under na to. Walang list-list yan ba? Direct under yan. Yan ang resulta pag naka-remap ang area. Okay. Tingnan nyo, nakawal to. Okay. Sukat pa rin yan. Sakto sukat, noibi yan eh. Diyan, sa sagiro saka dito. Testingan ba? Lock mo sagiro. Pila? 9. 0? Good ko makapatuloy yan usab 9.2. Nakawag 09? 9.2. 9.2. Sige. Abanti mo. 9 yun. I-0 mo na yan. 9. Kulang pa. Kulang pa. I9 sarado. Basta tatama ako dito sa wall. Sakto 9. Sakto. Hindi tayo nang daya. Sakto yan 9 distance. Hindi naman ito mamuwi, di ba? Platform to. Pwede itong maupuan. Yan. Kita mo dyan. Okay. So doon tayo sa marker para makita ni. Ay ito, may tao dito. Makita ka. Madagwas tao. Kasi may unggoy dito dun sa kanin. Hindi na natin pakita. Yan. Ayan, dalawang mata yan. Bibig sa baba. Bibig sa marker. Tawag na. Oh boy, kita ka fire element. Fire na. Slash. Bibigyan baba. So, naman 5 yan siya. Walang item dyan kasi nakatingin yan dun. Ito, mata. Anong hinahanap niya? Itong metal. Metal. Dating kasi yan, slash. So lock point siya. Ginawa natin lock point, saka lock point din.
Itong dalawa naman to, passage to. Ito, may unggoy pa rin dito eh. Ito slash. Wood element. Yan oh. Mata, di ba? Ha? Kita lang. Klaro. Yan. Okay. Passage. Itong passage. Diretso ka din. Okay. Yun lang. Kasi detalyado lahat eh. Kung isa-isahin natin. Matindi. Oo. Present pa. Ito pa. Kung gusto nyo pag-usapan ng remarking bodies, ito matindi. Ano? Kung nga mo, black packs. Dito, ito to. Bagong niyog to ha, itong tinatawag natin na remarking. Ibig sabihin, nakapasok ng something special. Something special persons dito. Yan o. Kita nyo yung hak-hak na may maliit sa taas. Yan. Ipusit ang meaning yan. Tatapo yan dito. Kaharap na sa giro. Yan. Bagong niyog lang yan. Okay? Dito na tayo, diretso. Ito na ngayon, buddies. Ang marker. Ay, pakita mo, block to. Explain mo. Metal. Ako to, 1 foot, di ba? Metal. Putaw. Putaw, metal. Ito, bato. Okay? Sige. Ito, nakuha siya 1 foot. Brother Israel, ito na oh. Hidden trail marker. Sukat bro. Putaw talaga to, or metal. Naiwan ko yung magnet sa bag eh. No? More than 3 inches yan. Ito, more than 3 inches yan. Anong remarkable dito? Ang tinatawag natin na code 5. Ito. Yan siya buddies. Kaya may kamay tayo. Yan o. V-cut. Ito sa 1 foot. Ito yung bato. Sige. Bato. Ito, hindi yun Metal yan. metal yan. Putaw ba? Putaw. Yan kita yan na. Okay na. Dili. Kaya yan ito. Bato. Putaw no? Na more than 3 inches. Then may V-cut. Yan siya oh. Parang putaw yan. So metal talaga na fire element. Saan siya nakuha? Diyan mismo sa spot ng Nengen. Yan. So kasi sa Uche. Yan. Dito siya nakuha buddies oh. Dito. Sa gitna, di ba? Diyan. Diyan siya nakuha, no? Diyan. Okay. Metal element yan. So ibig sabihin south from Sagero Code. So talagang planado lahat. Nilagay siya diyan sa 1 foot. Kasama na ang mga backfilling na bato na may mga kurte din na metal element or code 5. So ito, ipa-H2 Black Phantom. Yan. Yung malaking heart muna, sukatin. Yan ang una. Ito yung katabi ng putaw. Yan. Yan. Okay. Heart. Ipaklaro ang heart. Okay. Ano po iba? Yung parang paa. Yung paa. Sige, lahat. Yung may mga remarkable lang yan. Yan. Ito siya, 9 inches to. Sukat bro. Standard yan. Navy, di ba? Navy yan. Dulo-dulo. Di ba? Tama sukat. Okay. So ano po iba? V-cut. Lahat ng V-cut. Mga V-cut. Yan. V-cut. Lahat. Ipakita. Halos mga bato may mga V-cut yan. Mas lang. Ito yung kanina parang putol. Saan yun? Turtle nga to dia. Okay? So yan buddies, no. So yan ang mga remarkable markers natin. Saka yung pinaka natin yung metal element na hinahanap natin talaga. Ibig sabihin metal box ang content. Yan yung mga V-cut natin. Totally. Yan. Okay? Yan ang force B yan oh. Yan. Ito ba ko yan? By heart gamay oh. Heart na maliit. Yan oh. Daming heart. Okay? Yan. Pula na ba to? Ang batong pula. Ano to? Yang heart. Pula yang heart. Yan. So marami no? Marami. Yan. Yan no? Perfect V yan no? V talaga no? Kita mo? Yan. Perfect yan. Yan. Okay?
So yan buddies ang mga it's team natin dito sa Team Abaka. Okay? So yun lang, sana naintindihan nyo kasi marami pa kaming gagawin. Hindi pa kami natatapos pag remap. Yun lang buddies, ipapakita namin. No, kasi maghalian na kami. So okay, once again, this is Chris Sniper. Dito muna tayo lahat. Listo. Okay. This is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then Bansay. Bansay. Abaka. Okay. So yan yung sagiro. Ulitin ko yan. Yan siya. Okay. So itong mga tropa natin dito sa Team Abaka. Then Black Fox, Black Phantom, salamat sa pagsama. Black Tiger, driver namin. Black Tiger driver doon, nagpahinga pa kasi biyahe kami mamayang gabi. Okay? So, shout out lahat. Kuya, shout out na pod. Shout out kay Israel, wala na kauban ako. Okay. So, maraming salamat sa panonood buddies. Sana may natutunan kayo. Then, dalangin namin dito sa Team Abaka na makahit sila sa operation na walang masamang mangyari, walang disgrasya, walang mamatay. Yun ang panalangin natin palagi. So, maraming salamat Brother Giovanni, saka kay kay Kuya Leon, saka sa mga tropa natin dito. Okay, once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then, Bansay!